Ikos po. Yan, under na. Okay na. Okay. Mga kapatid, overtime po kami ni Doms. Si Ace, halika, pakita ka rito. Oh, ito yung ating mga mekaniko dyan sa baba. Ngayon, ano pre? Sa tingin mo, under na to? Oo, under na to. Kasi nabuo na namin itong itong Mitsubishi Expander. Ito po yung nabaha na tinanggihan ng insurance. Tinanggihan din ng kasa. Ang gusto ng kasa, palit ng makina. Kawawa naman talaga yung may-ari nito na nandyan po sa Oman, isang OFW. So, doon sa ginawa ng insurance na tinanggihan nila to dahil kasalanan daw po nung may-ari na isinugod niya sa baha, ang problema doon, meron pa silang 1 taon na gustong singilin. Meron kasing na-issue na cheque eh. Kasi alam mo yung mga insurance na yan, para mabayaran mo yung binabayaran sa kanila, biniyak-biyak nila yung cheque. So, 3 post-dated check yun, taon-taon, ay nagbabayad to. Kasi 3 years to pay insurance eh. Okay. Kaso, itong panghuli, ay hindi na nga po tinanggap ng insurance ito para saluhin nila kasi nga ito ay nalubog sa baha. So, sa makatuwid, tinanggihan din ng kasa dahil nga ang kasa kasi, kung babayaran ni insurance yan, palit ng makina, papalitan lang ng makina ni kasa yan. Kaso, ang magbabayad si insurance. Dito sa Autolance, hindi natin tinanggihan, tinulungan natin yung may-ari nito. So, nagpalit po kami dito ng 2 connecting rod. Tapos, sa block, ano ang ginawa natin? Hinuning lang. Huning lang. Tapos, nagpalit tayo ng mga bearing. Tapos, piston ito. Ring. So, ito yung mga bearings, pinalitan natin. Tapos, piston ring. Napilitan kaming magpalit ng sets ng bearings kasi nga, yung bearings doon sa connecting rod na nabaluktot, yan yung may tama. Na-damage kasi talaga yon. Kaya lang, hindi ka naman makakabili ng bearing lang na mag-asawa na 4 na pirasong ganito para doon sa 2 connecting rod. Kaya bumili tayo ng bago, genuine, na mga pyesa. Ayan, puro Mitsubishi po yan. At pag-abot mo pa nga yung isa na yan, Ace. No? So lahat po ng mga pyesa na inilagay natin dito sa makina nito, lahat po ito ay genuine na Mitsubishi. Para dun sa may-ari nito na nandiyan sa Oman, pasensya ka na, nakalimutan ko pangalan mo, lahat ng inilagay natin pyesa dito original. Maging doon sa surplus na connecting rod 2, syempre original din yun. So dito, makakasigurado ka na yung laman loob ng makina mo, wala ditong replacement. Lahat ano pa talaga siya? Wala pa talaga siya mga replacement na kasi bago lang to eh. Bago lang. Kaya nga pati sa OBD, nandoon kami sa generic kasi wala pa dito sa ating scanner. Hindi niya mabasa yung VIN number. Hindi niya mabasa. Ngayon, dahil sa maganda yung scanner natin, kahit generic yung ating search or yung pag-scan dito, sinabi naman dito sa ating scanner na no fault code. So, walang naiwan na fault code dito po sa ECU nitong expander po na ito. So ngayon, bago ko habaan yung kwentuhan namin ni Paring Doms, baka naman mamaya hindi pa to umandar. Sigurado na to. Sigurado na yan? 200%. Sige, punta muna ako doon. Tignan muna natin. Halika, tignan natin kung ito ay andar na. Okay, mga kapatid, may bahid pa talaga to nung baha. Ayan, tignan mo, hanggang dito yung putik niyan, So, ibig sabihin, hanggang dito yung tubig. Tapos, dito sa loob, buti na lang naging safe yung computer. Tignan nyo, nabubulok na to. Kaya hindi ko to nilinis kasi gusto kong ipakita na kapag ito ay pinaandar ulit namin, ayan, kitang-kita nyo yung pagkakabaha dito at yung amoy napakabaho. Tapos, basa pa yung carpet nito. Tignan nyo. Lagay ko yung kamay ko, basang-basa pa po yung carpet nito dahil ito ang susunod namin gagawin. Kung umaandar na, itong expander na tinalikuran ng insurance. Okay, try natin na paandarin ngayon, ha? Ready? Paandarin ko na, ha? Yeah. Sigurado na kaya? Dito ka, pakita mo. Dito ka. Ang tahimik. Ayan, maandar na po yan. Ha? Wala po yung check engine. Hanggang dito pala yung tubig nito, basang-basa pa carpet niyan. Ayan, May baon pa pala tong tubig kalsada. Hindi pa natin nilinis yan. So, alam nyo mga kapatid, doon tayo sa labas, Dom, sa lika. Pag-usapan natin.
Okay, ito mga kapatid, umaandar to ha. Baka hindi kayo maniwala. So yung microphone ko, lalagay ko para marinig nyo lang. Ayan, umaandar to. Oh. Okay. Nagpalit tayo ng pyesa, nagpalit tayo ng piston ring, nagpalit tayo ng connecting rod. Pinahuning natin yung block. Yung block. Tapos siyempre, doon sa cylinder head, nagpalit na rin tayo ng lahat ng dapat palitan doon. Yung ating mga valve seals, lahat pinalitan natin yon para hindi tayo malagay doon sa sitwasyon na magbaback job. So ito, talagang general overhaul natin yung makina nito. May mga videos po tayo niyan. Ito ngayon ang siste. Buti na lang hindi pumayag yung may-ari nito na ito ay palitan ng bagong engine. Grabe, no? Diba? Bagong engine ang gusto ni Kasa. Kaya lang dahil sa talagang nangihinayang siya at wala na siyang pera para doon, si insurance ay tinalikuran siya. Ito lang ang mga nasira, saka yung connecting rod, naiwan kasi yung connecting rod doon sa machine shop. Wala ba dito? Wala ko nakuha. Wala no, nandoon kay Modern Late. Si Modern Late po, dito si Jessreel, ang gumawa po nung ating makina. So, ito na po, tapos na. Yung kalbaryo nitong Mitsubishi Expander na to, na tinalikuran nung insurance na yan. Hindi ba pwedeng yung mga insurance pag may mga ganyan, 'di ba? Tatanggapin na lang nila, ipagawa na lang nila. Wala bang ganon? Wala yata silang ganon kasi wala silang kikitain doon. Ganon ba? Kasi tignan niyo kung itong si insurance may puso, hindi ko na lang sasabihin kung anong insurance company yan. Kung si insurance may puso, pwede nilang tinanggap yan, sige pinagawa. May mga accredited shop sila Di ba? Oh, meron naman yan sila. Meron silang accredited shop. Sana kinuha na lang nila, hindi nila dinecline yung request ng kanilang kliyente. At sana ito umaandar na to. Ayan tignan nyo, ang lamig. May aircon po ito. Ganda pa ng aircon Oo, niya. ang ganda ng aircon. Malamig na malamig ang aircon kasi hindi namin to pinasingaw. So kaisipin mo, isang buong engine versus ito lang. Ito lang. Kaya lang naman nasira ito ay dahil nga doon sa pagpalipit ng connecting rod. Dahil sa nakahigop ng tubig. Nakahigop ng tubig. Pero alam niyo mga kapatid, kung ito hindi dinala sa kasa, baka nga dinukot lang to Oo. Alam niyo kung bakit namin to general overhaul? Napuno ng tubig yung cylinder, tapos kinalawang dahil in-stock sa kasa. Kaya nga napilitan magpalit na ng piston ring. Kung hindi sana kinalawang yung loob nun, hindi sana magpapalit ito ng mga piston ring. Hanggang dito lang tayo sa main bearing saka sa Conrad bearing. So kapag ganun talaga nakahigop ng tubig, na talaga yun, automatic talaga yun, overhaul na talaga kasi maghahasa pa rin naman ng balbula Oo. Kasi yung mga naiwan na balbula doon na bukas, yun yung magkakaroon ng dot na na kalawang. Nakalawang. Kaya lang kung halimbawa ganito, nalubog, nakahigop ng tubig, ano gagawin mo kung nandito sa shop? Pababayaan ba nating nakatambak doon yun? Ay hindi, siyempre kailangan mo agad buksan para... Matik yun. Bubuksan natin yun. Kung kinakailangan, iangat natin yung cylinder head para talagang malinis natin at hindi kalawangin yung liner or yung cylinder. Kasi alam nyo yung mga pyesa na yan, iwanan mo dyan sa labas na nahamugan, bukas kalawang yan. Kaya nga yung binaklas ko yung piston ring dito, itong sa mga first ring niya, lahat niya nakapakat dun sa piston. Sa piston? O kasi nababad pinagsisikwat ko pa ng maliit na flat screw. Grabe, kaya eto mga kapatid, kung meron kayong mga sasakyan, at dinala nyo sa kasa nung oras na malubog, kasi pinag-usapan na natin yung lubog kasi palagi na lang tayo lumulubog At ting umuulan, lumulubog. Lalo pa ngayon. Oo, ngayon, ang grabe, meron pang Honda Accord dyan. Stock up din ang makina. Ngayon, halimbawa, meron kayong brand yung kotse na lubog, dinala nyo sa kasa, huwag kang papayag na iwan doon nang hindi nila binubuksan. Kung halimbawa, hindi sasagutin ng insurance, i-pull out nyo na. Kahit sa ang talyer dyan, pabuksan nyo para lang sigurado kayo na hindi mag-stay yung tubig doon sa cylinder kasi mabubulok po talaga yan. Ngayon, tapos na to. Siguradong matutuwa na yung may-ari nito na nandyan sa Oman. Medyo mahal lang talaga ang bili namin ng mga pyesa kasi lahat ito ay all original. Puro genuine naman. Puro genuine yan. Tapos yung connecting rod mo, dalawa din yun na surplus na original. So, medyo malaki lang din ang inabot nito, pero ito tapos na. Wala ka ng problema. Alam mo ba kung ilan lang ang tinakbo dito? Ilan ba? Hindi ko pa nakita Tingnan mo, silipin mo.
Tingnan mo kung ilan lang ang tinakbo nitong Mitsubishi na to. 63. Ha? 63. 6,300 lang yan. 6,000 lang pala. Ito ay tumakbo lang ng 6,300 6,346 kilometers. lang pala. Alam mo, kung ibebenta to ng may-ari, aba, magmamadali ako. Oo. Pero siyempre, sa murang halaga. Di ba? Pero ito, 6,300 lang ang tinakbo na overhaul ng makina. Pero doon sa may-ari nito, sure po yung trabaho natin dito. Puro mga genuine, puro mga bago ang ating inilagay na pyesa rito. Oh, napakatahimik oh. Oh, ayan, umaandar po yan. Oh. Kahit di mo naman isipin mo yung ano, wala kang makitang vibrate. Oh, yan oh, tingnan mo oh, walang vibration yan oh. Umaandar po yan oh. Oh. So, ang ganda-ganda lahat. So, balik sa original, itong expander. Yun na nga lang, ang problema, bukas na bukas din, ipalalabas na natin to. Nakakabit na ba mga gulong? Okay na lahat. Okay, bukas ipalalabas natin to. Dadalhin ko dyan sa carwash ng kapatid ko dito sa Antipolo, sa RRJS Carwash, para tanggalin lahat yung mga carpets, tanggalin yung mga upuan na yan, at alisin natin yung basa doon sa loob ng sasakyan na ito. Yun ang pinagtagal ko muna dito dahil ayokong dito kalasin yan. Doon na lang sa carwash ng kapatid ko para maingatan at mailigpit lahat yung mga gamit nito. Kailangan pang palambutin, kailangan pa i-break in. Oo, kailangan kasi ano Oo. to palit ng pati mga bearing kasi ito eh. Oh, so gano'n, no? Palambutin pa to, break in pa to. Tayo naniniwala tayo sa break in. Totoo naman yun sa nasa break-in period pa talaga siya. Oo, dapat mag-break in tayo. Gumana na yung ano. Gumana na yung pan, no? So ayan, mga kapatid, mamili kayo ng magandang insurance company. Huwag niyong kunin yung dating insurance nito. Kung kukuha kayo ng insurance, siguraduhin nyo na tutulungan kayo at mabait yung insurance company na makukuha nyo. Katulad po ng Stronghold. Yan po ay yung kay Camulong de los Reyes. Kung gusto nyong malaman kung paano sila makontak, mag-message lang po kayo sa akin. At sigurado po, hindi kayo pababayaan ng insurance company na ito. So ito na, okay na to. Kukumpletohin na lang bukas lahat, pati yung mga cover-cover niyan. Ayan o, pati sa ilalim. At ilalabas na po natin ito dito. At doon sa may-ari nito, yung kapatid nyo po, papuntahin nyo na lang dito para makapag-usap po kami. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Kay Ace, maraming salamat. Ayan, marami siyang problema sa buhay. At itong ating main mechanic, kumusta yung kamay mo? Wala. Ito, nabagsakan to ng transfer case. O ayan. Ito naman dito. O ito dito, nung kinakalas, nasugatan, 2 kamay niya na ang baldado. Pero yung utak ang pinaka-importante. Tapos na po yung trabaho dito sa expander. At nagpapasalamat po kami doon sa kumpare ko rin, si Paring Ner, yung pong ating main man diyan po sa kainta natin. Mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Umasa po kayo, lalo pa naming pagbubutihin ang aming trabaho, alang-alang po para po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.